Isa ang pagmamahal sa mga pinakamasasarap na pakiramdam. Wala na yatang mas hihigit pa kung ang taong minamahal mo ay mas minamahal ka ng lubusan. Ngunit paano kung ang klase ng pagmamahal na ayaw mong mawala ay isa ring klase ng pag-ibig na binabalutan ng mahika? Ano ang gagawin ni Martha kung matutuklasan niya ang lihim ng pag-ibig na pinagbuklod ng kapangyarihan? Kaya nga bang paghiwalayin ang dalawang kaluluwang nakatali na sa pagmamahalang ito? Huwag ka na masyadong gumalaw, baka mapano ka pa eh. Ano bang gusto mo? Dinala na kita ng pagkain mo. Ako ang nagluto nito. Ay, gusto ko lang sanang subukan kung kaya ko na bang makatayo. Ilang taon rin akong nakaratay sa higaan. Gusto ko itang matulungan. Palagi mo na lang akong pinagsisilbihan. Ano pa bang iniisip mo? Wala namang problema sa akin kung habang buhay kitang pagsisilbihan. Sa totoo nga, mas gusto ko ang ganitong ginagawa ko dahil mas lalo kong naipapakita sa'yo kung gaano ba kita kamahal. Hindi ka ba masaya? Masaya ako at alam kong swerte ako sa'yo. Pero hindi mo naman din maaalis sa akin na isipin na para bang hindi ako nakakatulong sa'yo. Hindi ka ba nagsasawa sa ganito? Nakakahiya naman na may sakit ako tapos lahat na lang ikaw ang gumagawa. Paulit-ulit naman tayo, mahal ko eh. Alam mo, kahit na anong mangyari, handa akong ibigay ang lahat sa'yo. Inaalagaan nga kita para naman kapag gumaling ka na, magagawa na natin lahat ng gusto natin. Ikaw at ako, magiging masaya tayong magkasama. Grabe talagang pagmamahal mo para sa akin. Kahit na anong mangyari, hindi magbabago ang pagmamahal ko para sa'yo. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama. Ikaw ang nag-iisang babae na minamahal ko ng sobra. Hindi tayo maghihiwalay kahit na anong mangyari. Mahal na mahal kita. Hindi maikakaila ni Landa na nakakaramdam siya ng tuwa sa tuwing sinasabi ito ni Andoy sa kanya. Pakiramdam ni Landa, siya na ang pinakamagandang babae na nabubuhay. Paanong ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Andoy ay klase ng pagmamahal na hinihiling ng karamihan. Kahit na ilang taon na ang lumipas, ang pagmamahal na yon ay hindi nabawasan kahit na kaunti. Magkasabay na kumain sina Landa at Andoy. Sa iisang plato lang din sila kumakain, habang si Andoy ay sinusubuan si Landa. Para naman tayong mga bata kung maglambingan, nakakatuwa naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi naman tayo tumatanda. Mas lalo lang natin ipinapakita na mahal natin ang isa't isa. Gusto mo pa bang kumain? May binili pala akong mansanas para sa'yo. Sandali lang kukunin ko lang. Para makapagpahinga ka na rin. Kailangan mo na uminom ng gamot at matulog. Nagtungo si Andoy sa kusina para kunin ang mansanas na binalatan niya kanina. Matapos nito ay kumuha na rin siya ng tubig. Habang naglalakad siya pabalik sa kwarto, sandali siyang natigilan at napatingin sa labas ng bahay. May isang lalaki na nakatayo roon at nakatingin lang ng diretso sa kanya. Wala ito kahit na anong emosyon. Tumango lang siya sa lalaki at nagpatuloy ng pumasok sa loob ng kwarto. Ito na, mahal ko, kumain ka na muna nito tapos ito ang gamot mo. Kailangan mo na itong inumin, tapos matulog ka na. Magkatabi ba tayong matutulog ngayon? Gusto kitang makayakap para kasing hindi ko na kayang matulog na wala ka sa tabi ko. Oo naman, wala namang problema sa akin. Para makatulog ka rin ng maayos at makapagpahinga. Matapos na uminom ni Landa ng gamot, inalalayan ni Andoy si Landa sa paghiga at saka siya tumabi rito at niyakap ito. Hinahaplos niya pa ang buhok ni Landa para patulugin. Si Landa naman ay hindi bumibitaw sa mahigpit niyang yakap kay Andoy. Tila ba
Maging sa pagtulog nila, nais nilang iparamdam ang pagmamahal para sa isa't isa. Mabilis lang din na nakatulog si Landa bago pumikit si Andoy. Hinalikan pa nito sa labi si Landa. Mahigpit na yakap din ang iginawad niya sa minamahal bago siya natulog. Kinaumagahan, nagising si Landa dahil sa liwanag na tumama sa mga mata niya. Saglit lang din ito dahil may humawi ng kurtina. Papalitan ko na ang kurtina ng bintana nyo. Tumatagos na ang liwanag kapag umaga eh. Para hindi na rin po naiistorbo ang tulog nyo. Anak, ikaw ba yan? Kailan ka pa nakabalik? Kararating ko lang po. Napaaga ang uwi ko dahil may trabahong pinahabol sa akin ng boss ko rito. Kilala niyo po ba si Sasha? Yung kapatid niya magpapakasal na. Kami ang mag-aasikaso ng catering nila. Kaya ayun, maaga na ako umuwi. Pero aalis din ako mamaya para magpunta roon. May inuwi pala akong mga prutas. Naroon po sa kusina. Ang sabi ni tatay, babalatan na raw niya para sa'yo. Kumusta naman po ang pakiramdam ninyo? May check-up daw kayo mamaya? Salamat, anak ko. Maayos naman ang pakiramdam ko ngayon. Kailangan ba talaga yung check-up ko ngayon? Kailangan po talaga yun. Para makita natin kung may improvement na ba sa sakit nyo. Hindi nga ako makakasama mamaya sa inyo eh. Magiging abala ako hanggang sa susunod na linggo. Pero may 1 linggo naman akong bakasyon bago ako bumalik sa Manila. Si tatay na lang muna ang sasama sa inyo. Walang problema sa akin yon, anak. Mabuti na nga lang din at palaging nariyan ang tatay mo para sa akin. Siguro kung hindi niya ako inaalagaan, baka mas lumala pa ang sakit ko. Mag-iingat ka palagi sa trabaho mo ha. Kumusta naman anak ko? May nobyo ka na? Sana nga ho ganun kadali humanap ng maayos na nobyo ngayon. Nagbibiruan nga kami ni Sasha na kapag tumuntong na kami ng 30 at wala pa kaming nagiging asawa, baka manggayuman na lang kami. Loko-loko talaga yun eh. Well, hindi naman ako naniniwala sa mga gayuman na yan. Wala naman kasing ganyan sa tunay na buhay. Sige pala, Nay. Kailangan ko na umalis. Baka naghihintay na rin sa akin si Sasha. Humalik muna sa pisngi ng nanay niya si Martha bago ito umalis. Nagpaalam din siya sa kanyang tatay na abala sa loob ng kusina na maghanda ng makakain ng kanyang ina. Ilang sandali pa, bumalik sa pagkakahiga si Landa. Nakatulala siya sa kisame habang ang isipan niya ay blanko. Oh, parang ang lalim yata ng iniisip mo. Kanina ka pa ba? Hindi ata kita napansin na pumasok sa kwarto. Para naman kasing ang lalim ng iniisip mo eh. Tungkol ba saan yan? Wala naman. Hindi ko rin naman alam kung anong nasa utak ko. Basta bigla na lang akong natulala. Parang hindi naging maganda ang tulog ng mahal ko ah. Hayaan mo, patutulugin na lang kita ulit mamaya. Sa ngayon, halika rito. Kumain na muna tayo. Masarap ang pagkain na niluto ko para sa'yo. May mga prutas na rin dito. Salamat, mahal ko. Napupuno ng pagmamahalan ang loob ng kwarto. Sabay nilang pinagsasaluhan ng pagkain habang maasikaso at maingat si Andoy sa bawat galaw niya. Sa ganitong senaryo na umiikot ang buhay nila. Sa loob lamang ng 4 na sulok ng kwarto sila nagiging masayang dalawa. Dahil simula nang magkasakit si Landa, hindi na ito nakapaglakad pa. Ang tanging naging sandalan niya ay si Andoy. Hindi rin naman pinaparamdam sa kanya ng lalaki na naging pabigat siya. Sa halip, mas lalong pinakita ang pagmamahal nito na nagpapatunay na kahit na anong mangyari ay naroon siya para kay Landa. Bakit parang ang bilis naman ng oras? Tingnan mo nga naman, gabi na naman. Parang pakiramdam ko tuloy kulang ang araw ko kapag kasama kita. Para bang ang bilis tumakbo ng oras. Kung pwede lang sanang ihinto saglit para makasama kita ng mas matagal pa sa pagdilat ng mga mata ko. Kahit naman sa pagpikit ng mga mata mo, kasama mo pa rin ako eh. Kahit saan pa man yan, magkarugtong na ang kaluluwa natin. Alam mo, naalala ko nga nung mga bata pa tayo. Alam mo yung tagpuan natin sa likod ng school? Nakita ko pa yung malaking puno doon. Hanggang ngayon pala nakatayo pa rin yun doon.
matibay at matatag. Bigla nga ako napangiti kasi naalala ko na doon tayo nagsimula. Ang dami nating alaala ron. Katulad ng puno na yon, ganun din ang tatag ng pagmamahala natin. Ang saya lang balikan kung paano tayo nagsimula hanggang sa kung paano natin pinapakitang mahal natin ang isa't isa ngayon. Nakakatuwa naman. Sana kapag magaling na ako, makabalik na ako doon. Oo naman, kapag magaling ka na, doon tayo unang pupunta. Bubuhayin natin sa mga alaala natin ang mga masasayang bagay na nagawa natin noon. Sasariwain ng mga puso natin ang walang kamatayan nating pag-ibig para sa isa't isa. Sana gumaling na kaagad ako. Hindi ako makapaghintay na balikan ang mga lugar na paborito nating puntahan. Masayang binabalik tanaw ng dalawa ang mga nakaraan nilang alaala kung saan sariwa at tunay ang pagmamahal na pinagsasaluhan nila. Lumalamig na rin ang gabi at dalawa sila'y nakakaramdam na kailangan nilang bigyang init ang nagliliyab nilang mga katawan. Kahit pa man may sakit si Landa, nagsalo pa rin sila ni Andoy ng nakakapasong init ng pagmamahalan nila. Napuno ng halinghinga nila ang 4 na sulok ng kwarto. Para bang sa mga sandali na ito, walang kahit na anong bagay ang kayang ihalintulad sa ligayang nararamdaman nilang dalawa. Kinaumagahan, mag-isang nagising si Landa sa kwarto. May pagkain din na nakahanda na sa gilid ng lamesa. Naririnig niya rin ang boses ng kanyang anak at papalapit ito sa kwarto. Gising ka na pala, Nay. Pasensya na, nagising pa yata kita dahil malakas ang boses ko. Andyan kasi si Sasha eh. Ang gulo-gulo niya kasi pinapakialaman pa ang niluluto ko. Kumain na muna po tayo. Salamat anak. Nasaan ang tatay mo? Wala po, maaga siyang umalis. Paano kaibigan mo? Hindi mo ba siya sasabayan na kumain? Ayos lang ako rito. Kakain na lang ako mamaya. Hindi po yun kakain kasi may pupuntahan kami mamayang handaan. Subuan ko na po kayo. Anong oras ka naman aalis? Baka naman napapabayaan mong sarili mo. Huwag mo nga abusuhin ang katawan mo. Baka mamaya niyan ikaw naman ang magkasakit. Ha? Hindi naman po, Nay. Nakakatulog at nakakapagpahinga naman ako sa tamang oras. Medyo busy lang talaga ako ngayon dahil nga malaking project din tong gagawin namin. Isa pa, malaki ang maitutulong nito sa pagpapagamot nyo. May magagamit na tayong pera para maipatingin ka sa magaling na doktor. Masyado nang marami ang naitulong mo sa akin. Baka naman kailangan mo rin yan. Tumatanda ka na, kailangan mo na rin na magkaroon ng ipon. Paano kapag mag-aasawa ka na o magkakaroon ka na ng anak? Naku, matagal pa namang mangyayari yun, Nay. Wala pa naman din akong papakasalan ngayon o wala pa rin namang makakabuntis sa akin. Marami pang panahon para makapag-ipon ako. Masyado ka atang mapili sa magiging nobyo mo, anak. Opo, kasi gusto kong makakilala ng lalaki na katulad ni tatay. Gusto ko yung klase ng pagmamahala na meron kayo. Kasi simula bata pa lang ako, nakikita ko na kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Kaya ganong klase ng pagmamahal ang gusto ko. Hindi ako magkakaroon ng nobyo kung hindi rin lang ganong klase ng pagmamahal ang mararanasan ko. Malawak ang ngiti ni Martha habang sinasabi niya ang mga salita na yon. Umiwas naman ang tingin ng kanyang ina. Dahil silang dalawa lang ang nasa kwarto ngayon, si Martha muna ang mag-aalaga sa kanyang ina. Nang mapakainan niya ito, pinainom niya ito ng gamot. Saka lang siya umalis nang dumating na ang kanyang ama. Sige po, Nay, aalis na kami ni Sasha. Hindi ko po alam kung anong oras ako makakauwi mamaya o baka nga bukas na. Sige na po. Ano, tara na. Gusto ko na kumain ng marami. Humalik sa pisngi ng ina si Martha bago ito lumabas ng kwarto. Ano, tara na. Gusto ko na kumain ng marami. Panay ka ganyan, alam naman natin na hindi ka kumakain ng marami sa mga handaan. Siyempre naman, sa ganda kong to, baka mamaya may gayuma pang makain ko. Talaga bang may magbabalak pang gumayuma sa'yo?
Nagtawanan ang dalawang magkaibigan habang naglalakad sila palayo ng bahay. Hindi rin napansin ni Martha na may nakabangga siyang isang lalaki. Balak pa sana ni Martha na humingi ng paumanhin sa lalaki, ngunit nagmamadali itong maglakad. Hinayaan na lang niya ang lalaki dahil nagmamadali rin sila na makapunta sa handaan. Nang makarating na sila roon, maraming tao at ang iba ron ay kilala nila. Ang dami naman palang tao rito, no? Malamang handaan eh. Kahit naman sa kasal ng kapatid mo marami ring tao. Baka nga doon ka pa makakita ng magiging nobyo mo. Halatang hindi nakikinig si Sasha. Nakatanaw lang siya sa paligid na para bang may hinahanap siya. Sinundan ni Martha ang tingin na yon. Ayun siya! Sino? Sinong nandyan? Ang magiging nobyo mo ba? Alin ba kasi dyan? Ang dami naman tao. Ayun, yung lalaki na nakasuot ng itim. Nakikita mo ba? Yung kausap ng babaeng maiksi ang buhok. Oh, nakikita ko na. O bakit anong meron sa kanya? Naalala mo yung sinasabi ko sa'yo na marunong sa love spell? Siya yun. Seryoso ka ba, Sasha? Akala ko naman kung anong nangyayari at kailangan mo pa siyang ituro. Akala ko naman may naging atraso na siya sa'yo. Hindi naman. Baka gusto mo lang naman magpagawa ng love spell. Hindi ba may sinasabi kang nagugustuhan mo? Tapos gusto ko rin naman ata niya. Gawin mo na para sure na ang happy ending. Ayoko nga. No, as in never ko gagawin yan. Bakit kailangan ko pa magkaroon ng love spell? Ang gusto ko, yung pagmamahal na mararamdaman namin sa isa't isa ay bunga ng tunay na damdamin, hindi likha ng mahika. Gusto ko yung klase ng pagmamahalan katulad sa mga magulang ko. Kung may lalaki man na magpaparana sa akin ng ganong klase ng pagmamahal, edi magiging masaya ako. Pwede naman yun na mahal na ninyo ang isa't isa. Then, magkakaroon kayo ng love spell para naman mas mapatibay ang pagmamahalan nyo kahit na anumang pagsubok ang dumating. Di ba mas maganda yun? Mas magiging matibay ang pagmamahalan ninyo. Mas tatagal pa. Kahit na, hindi pa rin ako naniniwala sa ganyan. Tara na nga, at baka kung ano na naman ang maisipan mong gawin. Ano ba yan? Sayang naman. Akala ko pa naman gusto mo. Sikat pa naman yan dito sa atin. Marami nang nagpapagawa ng love spell sa kanya. Hindi pa rin. Ayokong gawin yun. Bigo si Sasha na makumbinsi ang kaibigan niya na subukan ang nirerekomenda nito sa kanya. Nagsimula ang kasiyahan. May mga nakita silang mga dating kaibigan. Nakakilala rin ng mga bagong tao. Sa katunayan, ngayon na lang ulit naging masaya si Martha sa tagal niyang nakasubsob sa trabaho. Nakakatulong din sa kanya ang pagkilala ng bagong tao sa buhay niya. Sa saya nila, hindi nila namalayan na sumapit na ang gabi. Ang dami na ata natin masyadong nainom. Pakiramdam ko lasing na lasing ako. Ano, hindi mo na ba kaya? Kailangan ko na umuwi. Alam mo nang may trabaho pa ako bukas. Halika na, iuwi na muna kita. Baka kung ano na namang maisipan mong gawin eh. Baka manggayuma ka ng mga pogi dyan sa paligid. Wala nga akong natipuhan. Saka ko nagagawin yon kapag magkasabay na tayo manggagayuma. Tumawa lang si Martha. Baka sa kanilang dalawang magkaibigan na lasing na sila. Kahit na ayaw pa ni Sasha na umuwi, hinila siya ni Martha. Sabay silang nagtungo roon kaya dapat ay sabay din silang uuwi. Hindi rin naman ganun kalayo ang bahay ni Sasha. Kaya nang maihatid ni Martha ang kaibigan, agad siyang nagtungo sa bahay nila. May epekto pa rin ang alak sa kanya, ngunit nakakapag-isip pa rin siya ng tama. Nang makauwi siya, naabutan niya ang tatay niya na nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Hindi ka pa po natutulog, Tay? Ang aga mo naman atang magbasa. Hindi kumibo ang tatay niya. Inilipat lang nito ang pahina. Ilang sandali pa
ay narinig ni Martha ang ingay na nagmumula sa loob ng kwarto ng kanyang ina. Tawanan nito ng dalawang tao. Laking pagtataka niya. Sinong tao sa kwarto, Tay? Bakit parang may kasama si Nanay? Hindi na hinintay pa ni Martha na sumagot ang tatay niya. Binuksan niya ng kusa ang pinto at sa pagkakataon na ito, para bang may malamig na tubig na bumuhos sa kanya para matunghayan ang tunay na nangyayari sa loob. Naabutan niya ang kanyang ina na may kayakap na ibang lalaki, habang baka sa mukha ng dalawa ang saya. Martha, anak, nakauwi ka na. Anong ibig sabihin nito, Nay? Bakit may ibang lalaki sa kwarto? Sino siya? Sandali. Teka, ikaw yung lalaki na nakabangga ko kanina. Sino ka? Lumingon si Martha sa kanyang ama na nakaupo pa rin ng payapa. Wala itong pakialam kahit na naririnig na niya ang usapan. Para bang sanay na ito sa mga ganitong pangyayari. Alis na muna ako. Humalik muli si Andoy kay Landa bago ito tuluyang lumabas ng kwarto. Nabangga niya pa si Martha, ngunit hindi pa rin pumapasok sa utak ni Martha kung ano nga ba ang tunay na nangyayari. Pakiramdam niya ay maraming bagay siyang hindi alam. Nay, anong ibig sabihin nun? Bakit may ibang lalaki rito? May sakit na kayo. Bakit nagawa niyo pang lokohin si tatay? Bakit ngayon pa, Nay? Lasing ka lang ata, anak. Magpahinga ka na muna. Matutulog na rin ako. Ano? Ganun na lang yun? Matutulog ka na lang? Patutulugin mo na lang ako matapos ng nakita ko? Nay, andyan si tatay. Nakaupo na para bang wala lang sa kanya lahat ng ito. Bakit naman ganun, Nay? Akala ko ba mahal na mahal ninyo ang isa't isa? Anong nangyari? Hindi mo ko maiintindihan dahil hindi mo alam kung ano ba ang nangyari noon. Ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyari noon. Ipaintindi mo sa akin, Nay. Anak, magpahinga ka na muna. Lasing ka na eh. Ikaw rin, Tay. Alam mo na ba ito noon pa? Alam mo na bang may kalaguyo si Nanay? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Parang itinago niyo na sa akin lahat. Ano pa bang hindi ko alam? Magpahinga ka na muna. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Marami pang nais na itanong si Martha. Ngunit hindi na niya ito nagawa pa dahil hinila na siya ng tatay niya pabalik sa kwarto niya. Pagod na ang katawan niya at nakakaramdam ng sakit sa ulo na epekto ng alak. Ngunit hindi niya magawang magpahinga hanggat hindi nasasagot ang katanungan sa utak niya. Kinaumagahan, nagmamadali si Martha na kausapin ang kanyang ama dahil sa mga oras na ito ay tulog pa ang kanyang ina. Tay, pwede ba tayong mag-usap? Oh, nagising ka na pala. Gusto mo na bang kumain? May nakahanda ng pagkain dyan. Kumain ka na muna. Tay, bakit parang wala lang sa'yo lahat? Bakit wala kang reaksyon? Parang wala ka man lang pakialam sa nalaman at nakita ko kagabi. Ano bang gusto mong maging pakialam ko? Seryoso ka, Tay? Nakita mo na si Nanay kasama ang kalaguyo niya. Naririnig mo sila dito mismo sa loob ng bahay natin. Tapos ganyan ka lang? Na para bang wala kang magawa? Na wala kang pakialam? Bakit hindi mo binugbog ang lalaki? Bakit hindi mo sila pagbawalan? Bakit hindi mo ilaban ang karapatan mo? Hindi ko maintindihan. Marami kang hindi naiintindihan. Kumain ka na dyan. O kung gusto mo, sabayan mo nanay mo na kumain. Gisingin mo na lang. Matapos itong sabihin ni Kulas, umalis siya sa harapan ni Martha. Naiwang nakatayo si Martha at hindi mawari kung anong klaseng damdamin ba ang gusto niyang maramdaman sa mga oras na ito. Paanong ang lahat ay ganun lang natapos? Na para bang hindi niya nakita ang mga magulang niyang mahal na mahal ang isa't isa. Nakakaramdam siya ng galit sa kanyang ina na nagawang lokohin ang kanyang ama
at inis sa kanyang ama na paanong hinahayaan lang niya na magkaganoon ang pamilya na binuo nila. Lahat ng katanungan sa utak ni Martha ay hindi maalis sa utak niya. May trabaho siyang kailangang asikasuhin sa mga oras na ito, pero hindi niya magawa dahil alam niya na kapag umalis siya, maaaring bumalik ang kalaguyo ng kanya. Uminom na kayo ng gamot niyo, Nay. Oo nga po pala. Baka sa makalawa kapag nakuha ko na ang sahod ko, lilipat na tayo ng bahay. Doon na tayo sa Maynila titira. Sa Maynila? Bakit naman tayo lilipat ng Maynila? Maayos naman tayo rito sa bahay. Doon na kita ipagagamot, Nay. Para makapagsimula na rin tayo ng buhay malayo sa lalaki mo. Bakit ganyan ka magsalita sa akin? Bakit ako ganito magsalita, Nay? Naririnig mo ba ang tanong mo sa akin? Matapos ko kayong mahuli ng kalaguyo mo, itatanong mo sa akin yan? Nay, nagpapakahirap ako para maipagamot ko kayo, hindi para sumama sa kung sinong lalaki. Hindi ka ba naaawa sa tatay ko? Hindi ka ba nahihiyaman lang, Nay? Siya ang nag-aalaga sa'yo. Ang dami niyang sinakripisyo para sa'yo. Hindi para harap-harapan mo siyang lokohin. Nanay kita, gusto kong maayos ka, pero hindi maalis sa akin ang galit dahil ganito ang ginagawa mo sa pamilya natin. Kung ano lang ang iyong nakikita, yun lang ang nalalaman mo. Hindi mo alam ang buong katotohanan, Martha. Kaya huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Andoy. Ha? Huwag kong pagsalitaan ng gano'n ang lalaki mo? Bakit? Tunay naman na siya ang dahilan kaya nagkakaganito ang pamilya natin, hindi ba? Hindi niyo na ginalang ang tatay ko. Maging si tatay hindi na alam ko anong dapat niyang maramdaman at gawin. Hinahayaan na lang niya kayo sa mga kahibangan na ito. Pero sinisigurado ko na hindi magtatagal ito, aalis tayo rito. At kahit na kailan, hindi niyo na makikita pa ang lalaki na yon. Sa sama ng loob ni Martha, lumabas na siya ng kwarto. Ayaw na niyang makapagsabi ng kahit na anong masasakit na salita. Baka humantong pa ito sa pagsama ng loob ng kanyang ina. Kahit na naiipon na sa kanya ang galit. Kahit pa man ang daming katanungan na nais niyang masagot. Ayaw niyang magliyab ang apoy sa tuluyang pupuksa sa pagmamahal niya sa kanyang ina. Habang nagpapahangin si Martha sa labas ng bahay, natanaw niya si Andoy na nakatayo lang sa hindi kalayuan. Hoy lalaki! Halika rito! Mag-usap nga tayo! O ano, hinihintay mo akong umalis ngayon para makapunta ka sa nanay ko? Sino ka ba lalaki ka? Bakit ba nanggugulo ka ng pamilya namin? Ayoko na makita ang pagmumukha mo dahil sa susunod na makita kita, sisiguraduhin kong may paglalagyan ka. Layuan mo ang nanay ko. Tigilan mo ang pamilya ko. Hindi ako nanggugulo. Gusto ko lang makasama si Landa. Hindi ka nanggugulo? Hindi ba panggugulo ang ginagawa mo sa pamilya ko? Inagaw mo ang nanay ko sa amin, lalo na ang pagmamahal nito sa tatay ko. Wala akong inaagaw. Dahil wala naman talagang naging problema sa tatay mo. Hindi ko kinukuha ang nanay mo sa inyo. Ayoko makipagtalo sa'yo. Dahil hindi gusto ng nanay mo ang ganito. Alis na ako. Pakiusap lang na huwag mong ilayo sa akin si Landa. Bakit ngayon ka pa naduduwag? Ngayon pa ba na nabisto ko na ang kahayupan na ginagawa ninyo? Ngayon ka pa ba mahihiya? Ha? Ang kapal ng mukha mo! Wala akong ginagawa. Hindi ako nagsimula nito. Bakit hindi mo tanungin ang tatay mo? Huwag ka sa akin magalit dahil hindi mo alam ang pinagmulan nitong lahat. Hindi kita papatulan dahil ayoko ng gulo. Ang gusto ko lang, mabawi ang babaeng mahal ko. Hindi nyo na siya magagawang ilayo pa sa akin. Hindi na nakapagsalita pa si Martha dahil dali-dali na rin na umalis si Andoy. Ngayon, mas lalo na siyang naguguluhan. Hindi rin siya makakaalis ng bahay dahil alam niya na humahanap lang ng tiyempo ang lalaki para makasama ang kanyang ina. Habang nakatayo si Martha at nakatanaw kay Andoy papalayo, dumating naman ang kaibigan niyang si Sasha. Martha, bakit parang hindi ka nakatulog ng maaga? Sino naman makakatulog sa mga nalaman ko? Nakakabwisit lang. Bakit? Anong nangyari?
Basta, saka ko nalang sasabihin sa'yo. Hindi mo na ako aalis ngayon. May mga inaayos pa ako eh. Magkita na lang tayo sa susunod. Agad na umalis si Martha sa harapan ng kaibigan niya. Hanggang ngayon ay namumutawi pa rin sa kalooban niya ang galit sa kanyang ina. Ngunit may katanungan kung ano ang tinutukoy ni Andoy patungkol sa nalalaman ng kanyang ama. Katulad ng sinabi ni Martha, hindi nga siya lumabas ng bahay. Hindi niya rin kinibo ang kanyang ina na patuloy na umiiyak dahil sa kagustuhan nitong makita si Andoy. Mula sa sala, naabutan ni Martha ang kanyang ama na nagbabasa ng dyaryo. Kalmado lang itong nakaupo roon. Tay, maaari ba tayo mag-usap? Kung tungkol yan sa nanay mo at kay Andoy, hindi ko alam kung may maisasagot ako sa'yo. Bakit ganon, Tay? Bakit ang nakikita ko sa inyo ni nanay noon, masaya kayo? Pero bakit may ganito? Kailan pa to nagsimula? Gusto kong malaman. Matagal na ito nagsimula, bago pa naging kami ng nanay mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi kumibo si Kulas. Isinarado lang nito ang dyaryo at saka siya nagtungo papasok sa loob ng kwarto. Naiwan si Martha na wala man lang nasagot sa mga katanungan sa utak niya. Kinabukasan, tinawagan ng kanyang amo si Martha para sa kaganapan sa kanyang trabaho. Dahil hindi niya nagawa ito kahapon, ngayon niya ito dapat gawin. Pero ayaw niyang iwan ang kanyang ina dahil maaaring sa mga oras na lalabas siya, maaabutan niya si Andoy sa kwarto ng kanyang ina. Tay, kailangan kong umalis kahit na ayaw ko. Dahil alam ko na narito na mamaya si Andoy. Maaari po bang pakibantayan si nanay? Huwag mo naman hayaan si Andoy na makasama si nanay. Para naman sa pamilya natin. Kahit anong gawin ko, hindi ko sila magagawang pigilan. Dismayado si Martha na lumabas ng bahay. Kahit na kailangan niyang magtrabaho, ang utak niya ay nasa problema ng kanilang pamilya. Paano niya maaayos ito kung ang mismong mga magulang niya ang ayaw ng ayusin? Bakit ba nakatulala ka dyan? Kahapon ka pa ganyan, ano ba kasi ang problema? Bakit kaya hindi mo sabihin sa akin? Nai-stress ako sa problema ng pamilya namin. Sasakit ba yan ng nanay mo? Kumusta na ba si tita? Hindi lang doon. Ano? May kalaguyo si nanay at itong si tatay parang matagal na niyang alam. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano ko maaayos ang mga magulang ko? Ano? May kalaguyo ang nanay mo? Paano nangyari yun at kailan pa? Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero nahuli ko sila nung isang gabi. Tapos ngayon, parang mas mahal pa nila ang isa't isa kaysa sa pagmamahalan ng mga magulang ko. Paano nangyari yun? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ngayon pa ba masisira ang pamilya namin? Kung kailan ang dami na naming napagdaanan. Tapos ito pang si tatay, parang matagal na niyang alam pero para namang wala siyang pakialam at hinahayaan niya lang. Ang sakit sa ulo. Napangalumbaba si Martha sa lamesa. Ang utak niya ay hindi na alam kung ano pa nga ba ang dapat na isip. May naisip ako. What if mag-cord cutting ka? Ano na naman yung cord cutting na yan? Kung ano-ano na naman yung naiisip mo. Makakatulong to sa nanay mo, lalo na kung malaki ang koneksyon nila ng kalaguyo niya. Kailangan natin kumausap ng witch na marunong gumawa ng cord cutting. Ano namang maitutulong yan para maayos ang problema ko? Magiging maayos ba ang mga magulang ko at titigilan na ba ni Andoy ang nanay ko? Oo naman. Alam mo ba na kapag ang dalawang kaluluwa ay pinabuklod, itong cord cutting ang nakakatulong para paghiwalayin sila. Sa paraan na maputol na ang cord, ang koneksyon nila ay mawawala na rin. Ibig sabihin, hindi na sila mananabik sa isa't isa. Alam mo kasi, once na ang lovers ay may malalim na ugnayan sa isa't isa, nahihirapan silang bitawan ng koneksyon na meron sila. May oras pang damdamin nila ay iisa pa rin kahit na malayo sila sa isa't isa. Kaya kahit anong gawin, hindi sila makalimot. Parehas lang ito sa mga ex na, tapos gusto nilang mabilis makapag-move on. Kailangan na nilang putulin ang koneksyon na nakaugnay sa kaluluwa nila.
Saan mo naman nalaman yan? Para namang nakakatakot yan. Hindi ba mapapahamak ang nanay ko riyan? Alam mo naman na may sakit siya. Hindi naman ito delikado. Isa pa magaling ang kakilala ko. Gusto mo bang puntahan natin siya ngayon? Para naman mawala ng problema mo. Ano, tara na. Sigurado kang hindi masama yan, ha? Hindi yan masama. Marami na kayang gumagawa niyan. Hello girl, marami na akong kakilala na gumagawa niyan. Hindi ka pa kasi nagmamahal kaya hindi mo alam ang pagiging desperada na makapag-move on ka agad. Maniwala ka, magaling tong kakilala ko. Sa kanya nagpa-cord cutting ang ate ko noon. Tignan mo ngayon, nakalaya na siya sa toxic ex niya. May pag-aalangan man si Martha sa sinasabi ng kaibigan niya, sinubukan niya pa ring makinig. Wala namang mawawala kung susubukan niya ito, kahit na hindi siya naniniwala sa mga ganitong bagay. Ang gusto niya lang ay maging maayos na ang pamilya niya at mailayo ang nanay niya sa kalaguyo nito. Nagtungo ang magkaibigan sa bahay ni Manong Isko. Siyang tinutukoy ko, Martha. Ano bang ipagagawa ninyo? Halika at pumasok muna kayo sa loob. Inobserbahan ni Martha ang loob ng bahay. Madilim ito at may isang altar kung saan mukhang doon ginagawa ang mga ritual. Pinaupo silang dalawa bago naglabas ng kandila ang matanda. Gusto ko po sanang subukan ng cord cutting. Para ba sa'yo at sa dati mong kasintahan? Hindi po. Para po sa nanay ko at sa kalaguyo niya. Pwede po ba yun? Maaari naman natin itong gawin. Alam mo ba ang pangalan ng kalaguyo ng nanay mo? Andoy po ang kalaguyo, habang Landa naman ang pangalan ng nanay ko. Kung ganoon, sa puting kandila na ito, iukit mo ang pangalan ng iyong ina. At sa itim na kandila naman, iukit mo ang pangalan ng kalaguyo. Sinunod ni Martha ang sinabi sa kanya ni Manong Isko. Nang matapos siya, naglapag ng isang lapad na plato ang matanda. Nilagyan niya ito ng asin at ilang mga bagay na hindi rin alam ni Martha kung ano. Nakatingin lang siya sa ginagawa ni Manong Isko hanggang sa ilagay na ang dalawang kandila. Itong cord na ito ang magsisilbing ugnayan nilang dalawa. Ilalagay ko ito sa kandila upang makita natin kung sino sa kanila ang unang puputol nito. Ipinaikot ni Manong Isko ang itim na sinulid sa dalawang kandila, saka nito inapuyan ang mga kandila. Pinagmamasdan nila kung paano matunaw ang mga kandila, ngunit hindi napuputol ang sinulid na nakalagay doon. Matayog ang apoy, hindi rin ito magalaw kahit paparang may hangin sa paligid. Habang pinagmamasdan ito ni Manong Isko, napapailing siya. Hanggang sa tuluyang natunaw ang mga kandila ng magkasabay, ngunit hindi naputol ang ugnayan ng dalawa. Anong nangyari? Ang akala ko ba dapat mapuputol yan? Bakit natunaw ang mga kandila tapos wala namang nangyari? Ganyan ba talaga yan? May mali atang nangyayari. Mukhang masyadong malakas ang pagkakakapit nilang dalawa. Ngayon lang nangyari sa akin ang ganito. Sandali lang, ulitin natin. Inulit nila ang proseso ng pagpapahiwalay sa dalawa. Ngunit katulad ng nauna, walang nangyari. Naupod ang kandila, ngunit hindi nila naputol ang koneksyon na nag-uugnay sa dalawa. May kakaiba sa kanilang dalawa. Malakas masyado ang puwersa ng tali nila. Ang paghihiwalay sa kanila ay hindi kinakaya ng cord cutting. Hindi itong makakatulong sa iyo para mapaghiwalay sila. Anong ibig sabihin nito? Hindi na sila magkakahiwalay kahit na kailan? Paano nangyari yun? Ganong kalakas ang pagmamahala na nararamdaman nila? Paano naman yun nangyari? Nasaan ang pagmamahal ng nanay ko sa tatay ko? Hindi lang ito normal na pagmamahalan. May mahi ka sa likod nito. Maaaring sumailalim sila sa love bind spell. Kung tunay nga ang iniisip ko, ibig sabihin hindi mo basta maaalis ang pagmamahala nila gamit lang ang cord cutting.
dahil ang pagmamahalan nila ay selyado na ng mahika. Anong pwede kong gawin? Dapat malaman mo kung paano ito nagsimula, ano ang ginawa nila, sino ang gumawa, at nasaan mismo ang pinagsilidan ng pagmamahalan at sumpaan nila. Ibig sabihin parang gayuma ito? Hindi ito basta gayuma. Para silang dalawa na mismo ang gumawa nito. Maaaring nung panahon na mahal nila ang isa't isa, doon nila ginawa ang ritual para hindi na sila magkahiwalay pa. Kailangan mong makita ang pinagsilidan nila. Sa paraan na yon, masisira mo ang koneksyon na meron sila. Ito ang paraan para maputol mo ng tuluyan ang ugnayan nila. Saan ko naman makikita yon? Paano ko naman malalaman na yun ang kailangan ko? Kadalasan ito ay nakalagay sa garapon. May mahalagang bagay sa kanilang dalawa na nasa loob ng garapon at selyado ito ng kandila. Pero sa oras na makita mo ito, huwag mong basta bubuksan dahil maraming bagay ang maaaring makasama sa iyo. Naging interesado si Martha na malaman kung ano ba ang sinasabi sa kanya ni Manong Isko. Hindi niya pinaniniwalaan ang ganitong mga bagay, pero ngayon, para bang minumulat sa kanyang kaisipan ang tungkol sa mga mahika. Umuwi na si Martha para makausap ang kanyang ama. Gusto niya ring makita kung naroon nga ba si Andoy at hindi siya nagkamali. Sa pagdating niya, sakalang umalis si Andoy. Nagkatinginan pa sila sa mata, ngunit agad na umiwas ang lalaki. Hindi talaga natin basta mapapaalis ang lalaking yon, Tay. Sinabi ko na sa iyong wala ka na magagawa sa kung anuman ang ugnayan na meron sila ng iyong ina. Anong ugnayan ba yon na hindi kayang maputol? Maaari ko bang malaman, Tay? Mahirap intindihin. Mahal mo ba si nanay? Mahal na mahal ko ang nanay mo. Kaya nga umasa akong pipiliin niya ang pamilya natin. Pero mali ako. Kahit na anong gawin ko, hindi namin maiwasan ang tunay na nangyari noon na patuloy na humihila sa kanya pabalik kay Andoy. Umupo si Martha sa tabi ng tatay niya. Ngayon, unti-unti na siyang nakakakuha ng kasagutan sa mga tanong na nais niyang masagot. Kung mahal mo si nanay at ang pamilya natin, bakit hinayaan mo silang dalawa ni Andoy? Pinaglaban ko ang nanay mo hanggang sa hindi ko na alam ang pakiramdam ng pakikipaglaban. Hindi ako kailanman mananalo sa pagmamahal na selyado ng kaluluwa nila. Anong ibig mong sabihin, Tay? Gusto kong malaman ang lahat. Si Andoy ang unang lalaking minahal ng nanay mo. Magkakaibigan na kami simula mga bata pa lang kami. Minamahal ko ang nanay mo habang nakikita ko kung gaano niya kamahal si Andoy. Ang pag-ibig na pinapakita ng mga mata niya, kay Andoy ang tunay. Ako lang ang sumalo. Nang umalis ang pamilya ni Andoy, nagkahiwalay sila ng nanay mo. At andun ako para saluhin siya. Ang akala ko nakuha ko ang pagmamahal na yun, lalo pa't naging anak ka namin. Pero mali ako. Sa muling pagtatagpo nila, bumalik ang nagliliyab nilang pagmamahalan hanggang sa nawala na ako sa paningin nila. Narito ako, ngunit hindi ako ang kailangan niya. Mahal ko ang nanay mo, pero hindi sa akin nakatali ang kaluluwa niya. Wala man lang bang pagmamahal na natitira si nanay para sa'yo? Dahil paano ko napunta rito? Paano ko nakita ang pagmamahalan ninyo noon kung walang tunay doon? Dahil ayokong malaman mo kung anong meron sa amin ng nanay mo. Hindi niya ako minahal kahit napilitin ko. Sa ibang lalaki siya baliw. At ngayong tinatanong mo ko bakit hinahayaan ko sila, dahil wala naman na akong magagawa pa. Gumamit ba sila ng love spell noon? Saan mo naman narinig yan? Gusto ko lang sanang malaman kung gumawa ng ganon sila nanay. Mga bata pa lang kami nung ginawa nila yun.
Nasa high school kami nung narinig ko silang nag-uusap. Pero hindi ako naniniwala sa ganun. Hanggang sa napatunayan kong walang kamatayan ang pagmamahal na yun. Kilala mo ba kung sinong gumawa nun? Yung mangkukulam na nagbuklod sa kanilang dalawa? Yung mga gamit nila? Hindi ko alam. Dahil hindi yun sinabi sa akin ng nanay mo. Hindi ko rin naman alam paano matatapos yun. Dahil ginawan ko na ng paraan noon. Pero hindi sila kayang paghiwalayin. Akala mo ba wala akong ginawa? Sinubukan ko na silang paglayuin. Pero hindi sila kayang paghiwalayin ng kahit na sino. Ang kaluluwa nila, patuloy inilalapit sa isa't isa. Kaya kahit nasaan natin itago ang nanay mo, matutuntun pa rin tayo ni Andoy. Katahimikan na ang bumalot sa buong paligid matapos itong sabihin ni Kulas. Napatingin sa malayo si Martha. Nagiging malinaw na sa kanya ang lahat. Ang pananahimik ng kanyang tatay ay isang patunay ng pagod na nararamdaman nito sa ilang beses niyang pagtatangka na paghiwalayin ang dalawa. Ngunit hindi papayag si Martha na maging siya ay mapapagod. Gagawa siya ng paraan para maputol ang lahat ng ito. Lumilipas ang araw, habang nasa trabaho si Martha, siya namang puslit ni Andoy sa kanila para makasama si Landa. Kahit na ganun, hinahayaan na muna ni Martha dahil kailangan nilang makakuha ng impormasyon sa kanilang dalawa kung saan ba nila itinago ang garapon ng pag-ibig na kailangang masira ni Martha. Isang umaga, nasa kwarto ng nanay niya si Martha. Bit-bit nito ang mga lumang litrato noong kabataan ng kanyang ina. Naroon ang litrato nilang magkakaibigan, kasama na ang kanyang ama at si Andoy. Matagal mo na palang kaibigan si Andoy. Kaibigan niyo ni tatay. Magsisimula ka na naman ba ng galit, Martha? Tinitingnan ko lang kung sino ang mga naging kaibigan ninyo. Ang isa rito ay ang nanay ni Sasha. Ang isa naman ay ang may-ari ng tindahan sa tapat. Sino naman ang isang babae na ito? Ngayon ko lang yata siya nakita. Hindi ko ba siya naging ninang? Si Pasing. Hindi ko siya kinuhang ninang dahil marami siyang ginagawa sa buhay niya at hindi ko na rin alam kung nasaan siya. Maganda siya, pero parang may kakaiba sa mukha niya. Alam mo yun, para siyang mangkukulam. Alam mo yung sa mga palabas na gumagawa ng mga gayuma? Parang ganun ang mukha niya. Itapon mo na ang litrato na yan. Wala rin naman niyang halaga dahil hindi na rin kami magkakaibigan. Sayang naman po ito. Itatabi ko na lang muna. Para kapag gumaling kayo, pwede niyo ulit makita ang mga kaibigan ninyo. Sayang naman kasi, ang ganda pa naman ng mga ngiti niyo rito. Nagtangkang magsalita si Landa. Ngunit natigilan siya matapos na marinig ang boses ni Sasha. Aalis na muna po pala ako. May mahalaga lang kaming gagawin ni Sasha. May pupuntahan lang kami. Babalik ako mamaya, maaga po. Humalik si Martha sa pisngi ng nanay niya. Kinuha niya ang lahat ng litrato. Ang isa ay ibinulsa niya kung saan naroon ang mukha ni Pasing. Gusto niyang makilala ang babae na ito. Maaaring isa siya sa may alam kung ano ang nangyari sa nanay niya at kay Andoy. Kung anong mahika ang ginawa nito para pagbuklurin silang dalawa na tila ba hindi na kaya pang tumakas ng mga kaluluwa nila. May nakita akong litrato. Ito, namumukhaan mo ba ito? Ay, parang kilala ko siya. Kamukha niya yung nakausap noon ng nanay ko. Kaibigan niya ni nanay noon at kaibigan ni nanay ang mama mo. Pasing ang pangalan niya. Tama, siya si Aling Pasing. Naalala ko na. Nagpunta siya sa bahay noong nakaraang linggo at sinabi niyang lumipat na sila ng bahay. Malapit lang daw sa... Saan bang sinabi niya? Sa bahay nila Mang Hernan. Alam mo ba kung saan yun? Malakas ang pakiramdam ko na may alam siya sa ginawang love spell kay nanay at Andoy. Kung sakali man na makakausap natin siya, alam kong makakakuha tayo ng lead sa hinahanap nating gamit. Sige, tara. Samahan na kita papunta doon. Walang inaksayang oras ang dalawa para makarating sa bahay ni Pasing.
Natunto naman nila ang lugar. Ngunit napag-usapan nilang hindi sila magsasabi ng kahit na ano kay Pasing. Mukhang hindi rin naman yata namumukhaan ni Pasing si Marta bilang anak ni Landa. Anong kailangan ninyo? Kayo po ba si Aling Pasing? Nabalitaan po namin na magaling kayo sa mga love spell, kagaya ng love binding para sa mga couple na ayaw na maghiwalay. Oo, ako nga. Saan nyo naman nalaman? Naalala ko kasi na may kaibigan ako na nagpunta sa inyo. Ang sabi niya maganda raw ang gawa ninyo. Oo naman, kaya ko ang kahit na anong love spell. Kahit gayuma sa hangin, kaya kong gawin. Kailangan yung makakuha ng gamit ng gagayumahin natin. Paano kung gusto namin ng nobyo ko na habang buhay na kaming magmahalan? Maaari ko bang gawa ng paraan yun? Hindi na kailangan ng gayuma dahil mahal naman namin ang isa't isa. Nariyan ba ang nobyo mo? Kailangan dalawa kayong magtungo rito dahil may mga personal na bagay kayong kailangan gawin para maisakatuparan ng pagbubuklod sa inyong dalawa. Hindi na ba kami maghihiwalay kahit na may ibang taong gusto kaming paghiwalayin? Baka naman may expiration ng spell na gagamitin mo. Mamaya maagaw pa siya sa akin ng iba. Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko? Bakit ka pa nagtungo rito kung hindi mo ako paniniwalaan? Kaya kong pagdugtungin ang kaluluwa nyo na kahit pakamatayan ng kahantungan, magkarugtong pa rin kayo. Magaling ako sa ganitong larangan. Paano ko makakasiguro na magaling ka nga? May mga kakilala ba kami na nagawan mo na ng spell? Parang ang mga nakikita ko sa paligid, iba ang tumulong sa kanila. Paano namin paniniwalaan ang isang kagaya mo? Oo nga, baka mamaya niloloko mo lang kami. Tapos baka umasa kami sa galing mo. Tapos bigla na lang wala palang naging bisa o nawawala ka agad. Masyado kayong nagdududa sa kakayahan ko. Marami ako ipagyayabang. Bata pa lang ako, kaya ko nang gumawa ng spell. Marami na ako mga naging kaibigan na nagawan ko na ng gayuma, na hanggang ngayon, walang kahit na sinong albularyo ang kayang putulin. Nung baguhan ako, may 2 kaibigan ako na ginawa ng love bind. Unang beses kong ginawa yon, at kahit na umabot ang ilang dekada, nagkaroon na ng anak sa iba ang babae. Pero hanggang ngayon, magkaugnay pa rin sila. Walang makakapaghiwalay sa kanilang 2. Kilala ba yan dito? Sino naman yan? Mamaya nag-iimbento ka lang. Si Landa at Andoy. Silang 2 ang ginawan ko ng ritual noon, kasama ang magkahalong dugo nila. Yan ang ipinagmamalaki ko. Dahil hanggang ngayon ay hinahanap pa rin nila ang isa't isa at nakakagawa ng paraan para magmahalan. Ano, hindi pa rin ba kayo naniniwala sa kakayahan ko? Natahimik ang 2. Nagkatinginan sila na tila naging matagumpay ang ginawa nilang pagtuklas ng katotohanan. Ngayon, kailangan na muli nilang makausap si Manong Isko upang alamin ang susunod nilang hakbang. Ngayon na nalaman na ni Martha ang katotohanan, hindi siya titigil hanggat hindi niya natatanggal ang ugnayan ng kaluluwa ng nanay niya at ni Andoy. Hihintayin ko na lang na bumalik ang nobyo ko sa Makalawa para makapunta kami rito. Ano ba ang mga kailangan naming dalhin? Kung may madadala kayong garapon, tapos sa araw na lang na yun ko mismo sasabihin sa inyo ang mga patakaran na kailangan ninyong gawin para maingatan ninyo ang garapon na yun. Sige po, maraming salamat. Nagmamadaling umalis ang 2. Nakilala na nila ang gumawa ng ritual. Ngayon, kailangan na niyang hanapin ang garapon. Sa paraan na ito, nararamdaman ni Martha na nalalapit na siya sa pagpapahiwalay kay Landa at kay Andoy. Kailangan mo nalang makita ang garapon, pero saan naman kaya nakalagay yun? Alam kong wala sa bahay. Naglinis na ako eh. Saka kung nasa bahay yon, matagal ko na sanang nakita o nakita ni tatay. Kasi naglipat na kami ng mga gamit. May mga naitapon na rin kami. Imposible naman din kung mawawala yung garapon. Yun ang pinakamahalagang gamit na kailangan nilang maitabi. Yun ang dapat kong mahanap. Kung wala kay nanay, panigurado akong alam ni Andoy kung nasaan. Huwag mong sabihin sa akin na pupuntahan mo si Andoy sa bahay niya. Depende yun. Kung yun lang ang tanging paraan para mahanap ko ang garapon, gagawin ko. Kailangan matapos ang kahibangan na ito. Kailangan na naming mabuo ang pamilya namin.
Naging walang kibo na rin si Martha sa nangyayari sa loob ng bahay nila. Laking pagtataka ng kanyang ina dahil kahit na naroon si Andoy, walang pakialam si Martha. Para bang hinahayaan na sila ng mga ito. Hindi ka ba inaaway ng anak ko? Noong una, inaaway ako ni Martha. Pero mukhang natanggap na rin yata niya na mas mahal natin ang isa't isa. At wala na siyang magagawa ron. Hindi niya ako pinapansin kapag narito ako. Pero mas maganda na rin yun. Kesa sa pagbawalan niya akong makita ka. Tignan mo ngayon, naaalagaan na kita. Mahal na mahal natin ang isa't isa. Kaya kahit nakamalian ang tingin nila sa pagmamahala natin, hindi ako makikinig sa kanila. Napapaisip ako. Hindi ba ikaw ang nagtabi ng garapon? Saan mo yun itinago? Ang dami nang nangyari, pero maingat mo pa rin itong inaalagaan. Nakatabi lang yun sa bahay. Pero kapag wala ako doon, katulad ngayon, may pinagtataguan ako. Hindi ko hahayaan na masira yun. Katulad kung paano ko hindi hahayaan na magkahiwalay tayo. Laman ng garapon na yun ang sumpaan natin. Dugo at kaluluwa na natin ang nakabuklod doon. Kaya kahit na anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay. Walang makakapaghiwalay sa atin. Wala, mahal ko. Ingatan mo yung mabuti. Dahil hindi ko na alam ang kahulugan ng buhay ko, mawawala ka pa sa akin. Yun lang ang pinanghahawakan ko sa pagmamahalan nating ito. Pangako, hindi ko hahayaan ng iba na makuha yun sa atin. Habang nag-uusap ang dalawa sa loob, may iniwan si Martha na gadget para marinig niya ang nagiging usapan sa loob ng kwarto. Narinig niya ang buong usapan. Nakaramdam siya ng hapdi sa kanyang dibdib, lalo pa at mas mahalaga pa sa kanyang ina ang unang lalaking minahal nito kaysa sa pamilya nila. Pero hindi nawawala ang pag-asa kay Martha na maaaring nabubulagan lamang ng mahika ang kanyang ina. Kaya inaakala nito na tanging si Andoy lang ang kaya nitong mahalin ng wagas. Sumapit na ang gabi. Umuwi na si Andoy. At sa pagkakataon na ito, sinundan ni Martha ang lalaki para tuklasin kung saan ito itinago ang garapon. Naglakad sila patungo sa lumang eskwelahan. Sa likod noon ay may malaking puno. Anong ginagawa niya rito? Huwag niya sabihin na dito niya tinatago ang garapon. Nakita ni Martha ang paghuhukay ni Andoy. Lumilingon pa sa paligid ang lalaki para tingnan kung may nakakakita ba sa kanya. Nang mapagtantong walang ibang tao, pinagpaganito ang garapon na nakuha niya. Hindi naman ito ganun kalaki. Matapos nito, nagmamadali na rin siyang tumakbo palayo. Kinaumagahan, mag-isa lang si Martha na nagtungo sa likod ng eskwelahan. Naghukay siya sa gilid ng puno para mahanap ang garapon. Ayun! Nakuha rin kita! Alam mo bang ikaw ang nagpapagulo ng pamilya namin? Mabuti na lang at nahanap na rin kita. Ito na rin ang pagtatapos ng kahibangan ng pagmamahala na to. Dali-dali si Martha na nagtungo sa kaibigan niya para ipakita ang garapon. Nakikita mo ang laman? Halatang luma na to masyado, no? Pero hindi pa rin siya nababasag. Tapos ang laman niya sa loob, ano yan? Parang buhok? Tapos may mga kuko rin? Ayan na ang sinasabi ni Manong Isko na nag-uugnay sa kanila. Sa pagkakatanda ko, pinatakan din nila ng dugo nila yan sa loob. Kaya mahirap din silang paghiwalayin kasi yung parehas na parte ng katawan nila ay nariyan sa loob. Basagin ko kaya to para mawala na. Tapos sunugin ko yung nasa loob. Wag! Baliw ka ba? Nakalimutan mo na ba yung sinabi ni Manong Isko? Hindi mo yan pwede basta buksan o basagin dahil may kapalit yan sa'yo. Paano kung mamatay ka pa? Eh di wala ka na rin nagawa para sa pamilya mo. Dali na natin yan kay Manong Isko. Hindi na nagdalawang isip ang magkaibigan na magtungo sa bahay ni Mang Isko. Ngunit habang naglalakad sila, nasa lubong nila si Andoy. Pawisan nito at bakas sa mukha ang takot. Nasaan ang garapon? Anong garapon?
Mukha bang may garapon akong dala? Alam kong ikaw ang kumuha ng garapon doon. Ilabas mo na kung hindi magkakasubukan tayo. Magkakasubukan? Sige, bakit hindi natin subukan ngayon? Para makita mo rin kung sino kinakalaban mo. Handa akong gawin ang lahat para sa pamilya ko. Subukan mo lumapit sa akin o sumunod sa amin. Sisigaw ako at ipakukulong kita. Sige, gawin mo ngayon! Napalakas ang pagkakasabi ni Martha, kaya nakuha nila ang atensyon ng mga tao na nasa paligid nila. May mga kalalakihan naman na naalarma kaya lumapit sa kanila. Dahil sa takot ni Andoy, tumakbo ito palayo. Tara na, Sasha. Bago pa may magawa ang lalaki na yon, kailangan natin siyang maunahan. Kailangan na natin maputol ang koneksyon na meron sila ng nanay ko. Tumakbo na ang dalawa patungo sa bahay ni Mang Isko. Inilabas ni Martha ang garapon at doon ay inilagay nila ito sa gitna ng 3 kandila. Nakaukit doon ang pangalan ni na Andoy, Landa at ang gumawa ng ritual na si Pasing. Nasabi na ni Martha ang lahat kay Manong Isko, kaya tila alam na ni Manong Isko ang kanyang magiging hakbang. 3 silang narito. Kailangan natin maalis ang koneksyon nilang 3. Magsisimula na muna ako sa unang ritual. Sandali lang, may itatanong lang po ako. Wala bang magiging masamang epekto ito sa aking ina kung sakali man na matanggal natin ang pagkakaugnay nila ni Andoy? Ngayon lang ako gagawa ng ganito. Kaya hindi ako sigurado kung ano maaaring maging kapalit nito. Pero panigurado kung may magiging kabayaran. Hindi ko sigurado kung sino sa kanilang 3. Hindi niyo ba magagawa ng paraan na maiiwas ang nanay ko? Susubukan ko. Nagsimula na si Manong Isko sa ginagawa niyang ritual. Ipinaikot niya ang pula at itim na sinulid paikot sa 3 kandila, sa kanya ito sinindihan. Hindi kagaya nung una na naging kalmado ang mga kandila. Ngayon ay nagpapakita ng kaligsihan ang mga apoy. Lumalakas at lumalamig ang hangin. Tila ba isang puwersang nagbabanta sa kanilang huwag nang ipagpatuloy ang ginagawa nila. Nanatiling tahimik ang magkaibigan habang si Manong Isko ay umuusal ng mga orasyon. Habang nauupod ang kandila, unang naputol ang pulang sinulid sa kandila ni Landa. Ngunit natigilan ito sa kandila ni Andoy at nanatiling matibay ang kay Pasing. Gumagawa siya ng kontra sa atin. Sino po? Si Pasing. Gumagawa siya ng puwersa para hindi ito matuloy. Mukhang doon lumapit si Manong Andoy. Hindi ba magkaibigan sila? Si Aling Pasing ang gumawa ng paraan para makapagbuklod sila ng nanay mo. Maaaring mas lumalakas ito lalo pa ngayon na matagal na rin niyang nagawa ang ritual. Pupuntahan ko sila. Kailangan ko silang mapigilan. Dito ka lang, Sasha, ha? Hindi maaaring manalo sila. Kahit paggaano nakatagal ang ginawa nila, hindi yun maaaring maipagpatuloy pa ng mahabang panahon. Dali-daling lumabas si Martha. Kailangan niyang maunahan na makapunta sa bahay ni na Aling Pasing bago pa man maubos ang kandila na niritualan ni Manong Isko. Buo sa dibdib ni Martha na ngayong gabi ay makakawala na ang kanyang ina sa pagkakatali nito sa hibang na pagmamahalan nila ni Andoy. Agad din naman na nakarating si Martha sa bahay ni na Aling Pasing. Malakas ang puwersa niyang itinulak ang pinto. Bumungad naman sa kanya ang 2 na gumagawa nga ng ritual. May 3 kandila rin na pinaiikutan ang bukas na garapon. Tila ba gumagawa sila ng bagong ritual para tuluyang magbuklod ang 2 at hindi na kailan pa man maghihiwalay. Nahihibang ka na, Andoy! Nahihibang na kayong 2! Kaya pala wala na akong tiwala sa'yo nung unang beses kitang nakita. Nilaro mo ko sa mga palad mo para lang mapaamin ako sa ginawa ko. Pero nagkamali ka ng kinalaban. Hindi ako papayag na ikaw ang sisira sa lahat. Ikaw ang sumisira ng paulit-ulit sa pamilya ko. Kaya ikaw ang dapat na magbayad.
Dalawa kayo ni Andoy. Hindi ako papayag na sirain ninyo ng tuluyan ang pamilya namin. Hindi ako naghintay ng matagal at nagpakahirap mahanap si Landa para lang mawala siya ulit sa akin. Lahat kaya kong gawin para sa pagmamahal ko sa kanya. Kahit pagawin kong mawala kayo ng tatay mo. Hindi na ngayon, hindi na kahit kailanman. Kami lang ni Landa magsasama habang buhay. Hindi ikaw ang mahal ng nanay ko. Minamahal ka lang niya dahil sa kahibangan na ginawa niyo. Ginamitan niyo siya ng mahika, kaya kahit kailan hindi ito magiging tunay na pagmamahal. Kami ng tatay ko ang pamilya ng nanay ko, hindi ikaw, at hindi ang hibang na pag-ibig na yan. Nagtangka si Martha na lumapit kay Aling Pasing para patayin ang mga kandila, ngunit natigilan siya nang si Andoy ang humila sa kanya at ihagis siya sa gilid na bahagi ng bahay. Napalakas ang pagkakahagis kay Martha, kaya nakaramdam siya ng sakit sa katawan. Nahirapan siya kaagad na makabangon. Ituloy mo na yan, Pasing. Huwag mong hayaan na masira nilang nasimula natin. Dahil kung sila ang mas mananalo, alam mong isa sa atin ang mamamatay. Nakasanla ang kaluluwa natin. Hindi ako magiging handa sa impyerno. Hindi rin ako papayag na may ibang sisira sa pinaghirapan ko. Hindi isang bata na walang alam sa ginagawa ko at mas lalong hindi ako papayag na matatalo ko ni Iska. Nagpapatuloy ang pagriritual ni Pasing, ngunit nababakas ni Martha ang hirap na dinaranas nito. Lumalakas ang ihip ng hangin. Nagwawala ang mga apoy, ngunit hindi nagpapatinag si Pasing. Napapansin din ni Martha ang lamat ng basag sa garapon. Paunti-unti itong kumakalat. Dahil dito ay mas lalong nanaig kay Martha na mas nananalo na sila. Dumadagdag pa ang pagkakaroon ng dugo sa ilong ni Pasing. Nagtangkang tumayo si Martha, ngunit malakas na sampal ang tumama sa kanya. Alam mo, hindi kita gustong saktan. Pero ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para gawin ko ito. Alam mo bang matagal na kitang gustong patayin? Dalawa kayo ng tatay mo para bumuo na kami ng masayang pamilya ni Landa. Tanging ang ina mo lang ang pumipigil sa akin. Pero ngayon, may dahilan na ako para patayin ka. Bitawan mo ko. Nababaliw ka na, talagang lalaki ka. Anong akala mo? Mamahalin ka talaga ng nanay ko kung wala yung mahika na ginawa ninyo? Pasensyahan tayo, pero alam nating natatalo na kayo. Parehas kayo ni Pasing, nahahalik sa impyerno! Nakakaramdam ng pamamanhid si Martha dahil sa pagsakal sa kanya ni Andoy. Humihigpit ang sakal na nagiging dahilan upang manghina si Martha. Nababakas niya sa mga mata ni Andoy na hindi ito gawa ng tao. Tila ba nalamon na ng kadiliman ang kaluluwa ng lalaki. At nang dahil sa pagmamahal, kaya niyang gawin ang lahat. Habang humihigpit ang sakal kay Martha, lumuwag ito dahil sa pagbagsak ni Andoy. Anak! Tay, anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot ang tatay niya. Sa halip ay tinulungan niya si Martha na tumayo. Napatingin si Martha sa katawan ni Andoy na nasa sahig. Nakahawak ito sa batok niya habang may dugo ito. Marahil dahil ito sa paghampas ng kanyang ama. Kailangan nating mapatay ang mga kandila nila, Tay. Hindi maaaring silang manalo sa pinaglalaban natin. Dahil baka kung ano pa ang magawa nila kapag silang nagtagumpay. Nilingon nila si Pasing. Bakas ang panghihina nito pero patuloy siyang umuusal ng orasyon. Habang ang ilong niya ay dumurugo. Ako na ang gagawa, anak. Dahil tama ka nga. Kung tunay na mahal ko ang pamilya ko, dapat gumawa ako ng paraan noon pa lang na magsasalba ng pamilya natin. Hindi ka na sana umabot sa ganito, anak. Kaya ako na sa parte na ito. Ako na para sa pamilya natin.
Inalalayan ni Kulas si Martha na lumabas ng bahay, saka ito bumalik papasok sa loob. Doon ay nagawa na ni Andoy na tumayo pero nanghihina na silang parehas ni Pasing. Bakit ginagawa mo ito? Hindi ba maayos na naging kasunduan natin noon? Mga kaibigan ko kayo, kaya mahirap din sa kalooban ko ito. Pero hindi na dapat tayo aabot sa ganito kung noon palang pinigilan ko na kayo. Inaamin kong duwag ako noon, pero hindi na ngayon para sa anak ko at sa pamilya ko. At lalo na sa asawa ko. Asawa mo lang siya dahil inagaw mo siya sa akin. Hindi ko siya inagaw sa'yo. Wala akong inaagaw sa'yo, Andoy. Alam mong una siyang naging akin. Lahat ng inangkin mong ginawa mo para sa kanya ay ako ang gumawa. Pinaniwala mo siya noon na ikaw ang lalaking minahal niya. Na ikaw ang lalaking nagpapadala sa kanya ng mga mensahe na yun, ng mga bulaklak, maging ang mga pagkain na binibigay mo para sa kanya. Lahat yun sa akin galing. Ako ang unang lalaki na minahal niya. Kaya noong nagdududa na siya ay gumawa ka ng paraan para masigurado na magiging iyo siya. Hindi ba? Hindi niya alam na tunay na ritual na ang ginagawa niyo ni Pasing. Ang malaking pagkakamali ko ay pumayag akong gawin niyo yon. Nagtiwala ako sa inyo, pero pare-pareho kayo mga traidor. Lumayas ka na rito, Kulas! Huwag mong dagdagan ang pagkatalo namin. Hindi namin kailangan ng kaibigan na katulad mo. Anong katulad ko? Katulad ko na hindi pumapayag na masakop sa kadiliman? Kung natakot ako nung una, iba na ngayon. Para saan ako ilalaban ko ang pamilya ko? Dito na lang din matatapos ang lahat. May kinuhang litrato si Kulas sa kanyang bulsa. Litrato ito nilang apat, noong mga kabataan pa nila. Mula sa isang kandila, sinunog ito ni Kulas. "Wag, Kulas! Wag!" Hindi na napigilan pa ni Pasing si Kulas na itapon ang nasusunog nilang litrato sa loob ng bukas na garapon. Mula sa loob, naamoy ang nasusunog na buhok at ibang mabahong bagay. Dahil sa ginawa ni Kulas, unti-unting nabasag ang garapon hanggang sa tuluyan itong sumabog kasabay ang pagkapatay ng mga kandila bago pa man ito matunaw. Sa lakas ng puwersa, tumilapon silang tatlo hanggang sa tuluyan silang nawala ng malay. Kinabukasan, pagbukas ng mga mata ni Kulas, nakita niya ang anak niyang inaasikaso siya. Tay, gising ka na po. Mabuti naman at walang masamang nangyari sa'yo. Masaya ako para sa inyo, Tay. Maraming salamat po sa ginawa ninyo. Nasaan ang nanay mo? Naroon po sa loob ng kwarto. Hinahanap nga po kayo at iyak siya ng iyak. Humihingi rin siya ng tawad sa akin at sa mga nagawa niya sa pamilya natin. Mukha pong nawala na nga ang ugnayan na kumukulong sa kanila ni Andoy. Nasaan na sina Andong at Pasing? Si Aling Pasing, namatay po siya. Hindi niya kinayang kalabanin si Manong Isko. Nabasag na rin ang garapon. At gumana na rin ang cord cutting. Malaki ang naitulong ng ginawa niyo para maipanalo natin ito, Tay. Hindi napigilan ni Martha na yakapin ang tatay niya sa tuwa. Ngayon, alam niyang wala nang kahit na sino ang sisira sa pamilya nila. Maaari na nilang simulan ang panibagong buhay na masaya at buo ang pamilya. Nang makaya na ng tatay niya na makatayo, lumabas sila para magtungo sa kwarto kung saan naroon ang kanyang ina. Hindi rin mapigilan ni Landa na maging emosyonal nang makita ang kanyang asawa. Patawad, Kulas. Patawarin mo ko sa mahabang panahon na hindi ko man lang naiparamdam sa iyo na mahal kita. Patawarin mo ko sa mga sakit na idinulot ko sa iyo simula pa noon. Huwag mo nang intindihin pa yun. Huwag mo na ring isipin pa. Gagawa tayo ng panibagong alaala kung saan doon natin maihahayag ang tunay na pagmamahal na nararamdaman ng mga puso natin ngayon. Hindi pa huli ang lahat para sa bagong simula. Tama si tatay. Dahil aalis na tayo rito at pupunta na tayo ng Maynila. Doon ay makakabuo na tayo ng bagong kwento.
Lalo na kapag napagamot ka na namin at nagtuloy-tuloy na ang paggaling mo. Ikaw, si tatay at ako, masisilayan natin ang bagong mundo na lilikhain natin sa pamamagitan ng pagmamahala ng ating pamilya. Napakasayang pakinggan ito, lalo na at ngayon, wala nang pagpapanggap siyang nakikita sa mga mata ng kanyang ina. Tumitingin ito sa kanyang ama nang may tunay na pagmamahal. Natupad na niya ang pagputol ng ugnayan ni Nalanda at Andoy. Sa araw din na yon, nag-empake na ang mag-ama para sa magiging biyahe nila. Bago pa man sila umalis, nagpaalam si Martha na may pupuntahan lang siya. Nagpasama si Martha sa kaibigan niya para puntahan si Andoy sa bahay nito. Nang makarating sila, naabutan nila ang lalaki na nakaratay sa higaan. Hindi nito maigalaw ang buo niyang katawan. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang sabihin sa'yo na aalis na kami rito. Ang buong pamilya namin ay magtutungo sa malayong lugar. At sa pagkakataon na yon, alam natin na hindi na kayo magkikita pang muli ng nanay ko. Wala na ang bagay na nag-uugnay sa inyo. Hindi na kayo hihilahin ng mga kaluluwa nyo pabalik sa isa't isa. Hiling ko rin na sana ay gumaling ka na at makilala mo na ang tamang tao para sa'yo. May pagkakataon ka pa naman para magmahal. Buksan mo ang puso mo sa pag-ibig na hindi pilit at hindi likha ng mahika. Hayaan mong puso mo ang makaramdam nito. Masarap ang tunay at purong pag-ibig. Sana maging aral na rin sa'yo ang nangyari. Hindi sa lahat ng bagay, mahika ang magiging sandalan para sa wagas na pagkaramdam ng pagmamahal. Mag-iingat ka na lang palagi. Agad din na umalis sina Martha at Sasha matapos itong sabihin ni Martha. Pinatawad na niya ang lahat dahil alam niyang lahat sila ay naging ganid lamang sa pagmamahal. Kaya kahit na mali, nagagawa pa rin nilang ilaban ito. Paano ba yan? Hindi na tayo magkikita. Matatagalan pa ulit. Matatagalan lang bago tayo magkita. Grabe ka naman sa hindi na tayo magkikita. Alam mo naman na nasa Maynila lang ako. Kapag gusto mo magpunta sa Maynila, tawagan mo lang ako. Oh, malay mo, kapag ikakasal ka na, ako na mismo ang mag-aasikaso. Hindi ba? Sige, kapag may nagayuman na ako. Loko ka talaga. Hanggang biro lang yung ganyan ha. Nakita mo naman kung anong nangyayari kapag ang pagmamahal ay pinipilit lang. Kapag nawala ng epekto, wala na kahit katiting na pagmamahal na matitira. Puro pagsisisi na lang. Nagbibiro lang naman ako. Hindi rin naman ako manggagayuma, no? Wala naman si Aling Pasing na magaling daw pagdating sa love spell. Well, nakita naman natin na magaling nga siya. Pero hindi pa rin. Ayokong umabot sa punto na kailangan ko pang isugal ang sarili ko sa pagmamahal na hindi totoo. Sige, mag-iingat ka palagi ha. Kapag ikaw naman ang ikakasal, imbitahan mo na lang ako. Mag-iingat ka rin palagi. Hanggang sa susunod. Nakangiti si Martha habang yakap ang kaibigan niya. Sa pagbitaw nila ng yakap, tumalikod na rin si Martha at naglakad pa uwi sa kanila. Magaan sa pakiramdam ang bawat hakbang na ginagawa niya. Marahil dahil na rin ito sa pakiramdam niyang nakalaya na ang pamilya nila sa pagkakabilanggo sa baliw na pag-ibig. Sa araw din na yun, umalis na sina Martha sa baryo nila at nagtungo sa Maynila. Sisimulan na nila ang panibagong yugto ng buhay nila, kung saan lahat na ng kanilang nararamdaman ay bunga na ng tunay na pagmamahal. Wala na ang mahika, wala na ang sapilitang pangako ng walang kamatayang pag-ibig. Sa mga kaganapan na nangyari kay Martha at sa pamilya niya, doon niya napagtanto na lahat pala ay kayang gawin ng isang tao para lang makuha ang pagmamahal ng taong kinababaliwan nito, lingid man sa kahit na anong kapalit nito. Ngunit sa huli, kahit gaano pa katagal umiepekto ang mahika na yon, mas mananaig pa rin ang katotohanan. At ang pinakahuli, tanging sa lahat, hindi sinusukuan
ang pagmamahal sa pamilya.